Isang magandang umaga, Pilipinas! Good morning sa ating mga kababayan. Kumusta po? Nagbabalik po si Manong Rayban para po sa isang topic na naman na gusto kong talakayin. Ito ay ang tungkol kay General Torre na isang tigasin, isang batang Mindanao na tigasin. Masasabi kong tigasin dahil mukhang hindi siya natatakot sa mga Duterte. Hindi siya natatakot at may halong paghahamon nga po yung sinabi niya sa kanyang interview lately kay Mayor Basti Duterte. At pag-uusapan din natin ngayon ang pagkaka-freeze na mga assets and bank accounts ni Pastor Borloloy, Pastor Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Yan. Sabihan niyo po ang inyong mga friends and family members na mag-subscribe po kay Manong Rayban. Yan po. Yan, balikan na po natin ang ating unang topic. First, pag-usapan natin, gaya ng nasabi ko, si General Nicolas Torre ng Mindanao. May dugong matapang dahil taga Mindanao. Well, sa kanyang pagkaka-interview, maliwanag na sinabi niya at ito ay paghamon. He was very defiant and he was not afraid to the Dutertes. Hinamon niya si Baste na kung mali. Dahil remember po, tinawag ni Baste na he is a professional liar. Yan ang pahayag ni Baste. And he was referring to General Nick Torre. Pero ito naman ang response o sagot ni General Torre. Sabi niya, sige, kung ang alam nyo is gumagawa ako or nagsasabi ako na hindi tama, may mga documents naman dyan. Go ahead. Anyway, abogado naman ang tatay mo. Kasuhan niyo ako ng perjury. Yan. Mga kababayan, kitang-kita natin na may B talagang itong si General Torre. Napansin ko na po kahit nung una pa po. Napansin ko na ito ay isang general na hindi basta-basta. Isang general na matapang. Isang general na hindi mo basta-bastang i-intimidate o takutin. Siya po ay hindi duwag. Siya po ay hindi natatakot sa mga ganyan. So, kitang-kita po na si General Torre ay hindi natatakot sa mga Duterte. Ganyan po. Ganyan katapang. Wala siyang kinatatakutan. Kaya, okay din ang pagkakalagay para po sa akin, okay ang pagkakadestino, pagkaka-assign kay General Torre sa Davao Region. Dahil nakikita ko isa po siyang pulis na matuwid. Yan. Yan po ang kailangan natin. Alam niyo po sa ngayon, ang daming mga pulis ang gumagawa ng kalokohan. Although hindi naman lahat, but napaka-obvious. Ang dami po mga pulis ang na-involve po sa mga kaso, iba't ibang kaso, kidnapping, drugs, etc., etc. Ang pulis na dapat na protektor ng mamamayan, sila pa mismo ang mga na-involve sa mga krimeng ito. Kaya so sad and shame on you sa mga pulis na mandurugas, sa mga pulis na pasaway. Pero sa case naman ni General Torre, ako'y nagpapasalamat kung sino man dyan ang nakapag-isip na i-destino siya bilang Regional Director ng PNP sa lugar na yan, sa Davao Region. Ang taba po ng iyong utak, napakagaling. Siya po ang the best na choice na mag-head sa Davao Region. Si General Torre talagang tigasin talaga. Talagang hindi siya nagpapatinag. He is not intimidated sa mga bluff, mga pananakot ng mga Duterte, especially si Mayor Baste Duterte. Yun lang, I think yun lang paghamon niya. Sige, abogado naman ang tatay mo.
Kung alam nyong ang sinasabi ko ay mali, na hindi nyo dinodoktor ang mga records sa crime rate dyan sa Davao, go ahead. Kasuhan nyo ako. So mga kaibigan, nagpapakita lang ito na si General Torre ay may malakas po siyang ebidensya. Yan po ang masasabi ko dyan, na totoo ang mga nangyayaring ito, na dinudoktor ang mga dokumentos para lumabas na ang Davao City ay it is a peaceful city in southern Philippines. Na ang Davao City ay isang lugar na magandang pasyalan, bisitahin ng mga turista dahil ito ay safe, dahil napakababa ang crime rate. Yan po ang gusto nilang palabasin. Pero ang katotohanan pala, ayon kay General Torre, and I trust this man, meron akong trust sa taong ito. Kahit hindi ko siya kilala, but the way he speaks, I can feel na talagang maaasahan at may mapagkakatiwalaan tong general na to. So ganun pala dyan sa Davao. Ginagawa nila ng hocus-pocus. Dinudoktor nila ang mga papeles, mga dokumentos para hindi lumabas, mai-reflect ang tunay na datos sa krimen, yung crime rate. Ganyan pala dyan. So again, kudos and mabuhay ka, General Nicolas Torre. Alright. So ang isusunod po natin, still, si General Torre sa kanyang latest interview about Pastor Apollo Kibuloy. Yan. Sabi ni General Torre, he believes na ang nagtatagong pastor na si Borloloy, I mean si Pastor Kibuloy ay nandyan lang sa loob ng KOJC compound. Yan po ang kanyang basa dyan, or yan po ang kanyang pinaniniwalaan. Why? Dahil hanggang ngayon, nakabalandra ang kanyang mga miyembro. Ang pagtingin niya, ang pastor na yan, si Kibuloy, he is using his members, his blind followers, para po maging shield. Ginagamit niya ang kanyang membro para protektohan siya. Yan po ang kanyang basa dyan. At ako po'y naniniwala dyan na nandyan siya sa loob. Why? Dahil alangan naman na bakit mag-aaksaya ka ng panahon na nauulanan ka dyan, umulan, umaraw, andyan lahat sila, hindi sila umaalis. Or meron silang relyebo, pabalik-balik dyan. Ibig sabihin na ang pugante, ang pinaghahanap na alleged rapist na pastor ay nandyan sa KOJC compound. Naniniwala po tayo dyan. At yun nga ang nasabi po nila na talagang papasukin po nila ito imminently, anytime. Anytime po talagang papasukin ng kapulisan ang Kingdom of Jesus Christ na yan. At dapat ang taong bayan be reminded na ito ay operasyon ng mga pulis, ng batas, na merong pinaghahanap na akusado. Kaya dapat ang mga tao, kahit pa membro ka ni Kibuloy, huwag kang magmatigas. Dapat respetuhin mo, dapat makipag-cooperate ka sa mga pulis dahil sila ang kamay ng batas. Dapat ipatupad natin, suportahan natin na maipatupad ang batas sa ating bansa. Huwag tayong maging cuddlers ng mga akusado o mga kriminal. Dapat makipag-cooperate tayo. Remember, kung gagawin po nyo ito, yan po ay obstruction of justice. Kaya sa mga taong nag-iisip na mananatili dyan or kontra, lalaban sa mga pulis, nako, merong consequences yan. Pag ginawa nyo yan, ang patuloy nyong pakikipaglaban sa mga pulis para lang protektahan ang inyong pastor, meron kayong kalalagyan
May mga consequences ang yung actions na gagawin dyan. Kaya mag-isip-isip kayo mga miyembro ni Pastor Borloloy dyan sa KOJC. Mag-isip-isip kayo. Dahil anytime, you will be surprised na andyan na ang mga kapulisan. The best thing na gawin ninyo is isurrender nyo ang inyong pastor, ang inyong leader, para magkaroon na tayo ng peace of mind matapos na yan. At harapin niya, he has to defend himself in court. Kung talagang wala siyang kasalanan, ganun lang yun. Kung wala kang violations, Pastor Borloloy, lumabas ka, humarap ka, patunayan mo sa korte, ipaglaban mo na ikaw ay isang inosente. Yan yun. Kaya sa ating mga kababayan na miyembro ng KOJC, again, just to remind you, a friendly reminder, mag-isip-isip kayo dahil baka bumalik sa inyo. May mga consequences ang inyong gagawin pag patuloy kayo sa pakikipaglaban sa ating kapulisan. Meron kayong kalalagyan. Alright. At ang huli nating pag-usapan ay ang tungkol sa pagkaka-freeze ng assets and bank accounts ni Pastor Kibuloy. Don't forget, na ang administrator ngayon dyan ay si ex-President Digong. Yan. Ang masasabi ko lang dyan ay good job AMLAC, good job Court of Appeals. Tama lang yun. Actually, mas maganda po sana kung mas maaga na ginawa. Pero anyway, okay na yan. Basta at least nandyan na. Kudos. Kudos Court of Appeals. Kudos sa AMLAC sa nagawa nyo pong ito para ma-freeze ang kanyang ari-arian, para mapilayan ang KOJC, mapilayan si Pastor Borloloy o Kibuloy para hindi nila magamit ang kanilang pera para magpondo sa mga taong tatayo doon, ipaglalaban si Kibuloy kung lumaban ang mga kapulisan. Siguradong yan, merong compensation yung mga members na yan. Sa ngayon, na delikado na ang buhay ni Kibuloy na maaring mahuli ng kapulisan, siguradong nagbibigay yan ng compensation. Siguro noon libre dahil members sila, pero yung mga pagsasakripisyo ng mga members ngayon, I believe na meron ng compensation yung mga yan. So, ginagamit na niya ang kanyang pera ngayon. Pera na pinaghirapan ng kanyang miyembro na nagtitinda sa daan, naglalakad dyan, nag-aas ng abuloy, etc., etc. Ginagamit na niya para punduhan ang mga taong ito na tumatambay, nakabalandra dyan sa harap ng KOJC para protektahan ang alleged na rapist na pastor. Yan po. Kaya maganda po yung ginawa nila. Alam nyo, talagang dito na hihina ang kampo ni Pastor Borloloy. Sila'y mapipilayan, mawawalan sila ng resources, sila'y manghihina dahil wala na silang gagastusing pera. Yan. At parang nakikita ko ngayon na galit at nagmumura ang ating former president. Don't forget that Digong is the current administrator of KOJC. So siya ang tagapamahala, si Digong ngayon. Kaya wala siyang mapapala dyan ngayon dahil na-freeze na. I hope na inabutan pa natin at meron pa natitira mga bank accounts na yan. Dahil yan nga, nagtatago. Ayaw humarap sa batas para ipagtanggol ang kanyang sarili. So, we could conclude na talagang meron siyang kinalaman sa mga akusasyon sa kanya. Dahil ang taong haharap at hindi natatakot, of course, yan yung taong walang kasalanan. Pero in his case, ang sabi niya noon, hindi ako pupunta dyan kay Riza Hontiveros. Hindi ako magpapakita sa Senado. Gusto ko sa korte. Kasuhan niyo ako. Yan ang challenge niya noon. He was very defiant. Now, it came to the point na kinasuhan nga siya. Kinasuhan siya sa korte ngayon. Wala. Hindi nagpakita ang pastor na alleged na rapist.
nagtago. Kaya alam kong mukhang guilty. Mga kababayan ko, yan lang po muna ang topic natin ngayon. Si General Torre at ang pagkaka-freeze ng mga assets and bank accounts ni Pastor Borloloy. Maraming salamat po sa panunood. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe to Manong Rayban channel at patuloy po tayo na ipaglalaban ng ating bayan sa mga tiwaling government officials, gayon din po sa mga tiwaling private citizens ng Pilipinas, may impluwensya at mga abusado. Dapat lang na ipaglaban natin ang ating bayan dahil ang Pilipinas ay mahal natin. Marami pong salamat once again sa inyong panunood. Sana po'y patuloy po kayo sa pagsuporta sa aking channel. God bless everyone. God bless the Filipino people. Paalam po.